Ang nag-iisang, Di Manwa, Tagalog Recap. Nang kumuha ng entrance exam sa akademya ang lalaki, natuklasan niyang ang kabuuan ng lahat ng kanyang attributes ay 90 puntos lamang. At gayunpaman, ang isang tulad niya ay kahit papaano ay nakipagtabla pa sa pinakamagandang babae sa klase para sa unang pwesto sa freshman assessment. Kahit ganoon, tinignan pa rin siya ng ibang mga estudyante bilang walang kwenta, ni hindi nila alam na ang tinatawag nilang basura ay nagtataglay pala ng dalawang top-tier na SS talents. Ngunit 2 araw at kalahati pa lamang ang nakalilipas. Isa lang siyang karaniwang bagong graduate na bagong pasok sa totoong mundo. Bago siya makahanap ng matinong trabaho, kumikita siya sa pamamagitan ng pagpa-power level ng game accounts ng iba para makaraos. At para patunayan sa kanyang mga kamag-anak na hindi siya ang kaawa-awang talunan na iniisip nila, umalis siya ng bahay ng walang pag-aalinlangan, determinado na ipakita sa lahat na hindi siya isang walang silbing pagkabigo. Ngunit isang gabi, isang biglaang katok sa pinto ang bumasag sa tahimik na buhay na pinipilit niyang panatilihin. Binuksan niya ito ng may kalituhan at tumanggap ng isang kakaibang liham. Sa sandaling yun, agad niyang pinunit ang sobre, at makapal na itim na usok ang biglang lumamon sa kanya. Kasabay nito, isang malamig na tinig ang paulit-ulit na umalingawngaw sa kanyang isipan, "Binabati ka namin. Tinanggap ka bilang isang probationary freshman sa Dawn Academy. Kumpleto na ang beripikasyon ng identidad. Magsisimula na ang sapilitang teleportation." At ganoon na lamang, hinila siya ng katawa-tawang liham na yun papunta sa lintik na lugar na tinatawag na Dawn Academy. Habang sinusubukan pa ni Shaolin na ayusin ang kaguluhan sa kanyang isipan, isang mapanuyang boses ang biglang sumabog sa kanyang tainga, "Gising ka na rin sa wakas. Ano, nag-hibernate ka ba rito?" Ang ibang mga freshman sa paligid niya ay nagkagulo rin dahil sa biglaang pangyayari, at ang ilan ay agad sumigaw sa galit, "Ano ba tong lugar na to? Kidnapping to, palabasin niyo kami ngayon din, o tatawag ako ng pulis." Sumunod ang isang iritadong pag-click ng dila, at isang matalim na kislap ng malamig na liwanag ang humiwa sa hangin nang biglang iwinasiwas ng isang lalaking nakauniporme ang mahabang blade na hawak niya. Humagibis ang blade sa ibabaw ng kanilang mga ulo na may matinis na ugong, at ang biglaang pag-ataking yun ay nagpahinto sa lahat ng freshman sa matinding pagkabigla. Halatang naiinis, mura ng lalaki, "Ano ba yang sinisigaw nyo? Tumahimik kayong lahat, bakit ba laging may isang tanga sa bawat bagong batch? May ginagawa ba ang admissions kundi maglamon lang?" Nakakabwisit. Habang nagsasalita siya, malamig na nilibot ng kanyang tingin ang buong grupo. Dahil sa isang hangal na nasobrahan ng tulog, nasayang na ng klase natin ang napakaraming mahalagang oras. Kaya paiikliin ko na ito. Ito ang Dawn Academy, Freshman Class 7. Ako ang inyong instructor, si Chin Chuan, at kayong lahat ay pinili ng tadhana. Dito, dadaan kayo sa malupit na pagsasanay, paulit-ulit na lalampas sa inyong mga limitasyon, at sa huli ay magkakaroon ng karapatang pumasok sa isang bagong mundo. Agad kumalat ang mahihinang bulungan sa hanay ng mga estudyante. Bagong mundo, baliw ba tong lalaking to? Ganap na binalewala ni Chin Chuan ang mga pagdududa. Dito, maaari kayong makakuha ng sukdulang kapangyarihan, walang katapusang kayamanan, walang kapantay na awtoridad, at maging ang immortalidad. Sapat na ang kalokohan. Magsisimula na tayo agad sa potential assessment. Pagkarinig nito, biglang bumigat ang dibdib ni Shaolin. Mabilis niyang sinuri ang paligid at tahimik na nagkalkula. May hindi bababa sa 200 tao rito. Hindi maaaring simpleng kidnapping lang ang ganitong kalaking setup. Anong klaseng lugar ba ito? Nasa Earth pa ba tayo? Paulit-ulit na umalingawngaw sa kanyang isipan ang katagang bagong mundo. Parang eksaktong mula ito sa isang game setting, o baka naman isang uri ng proyekto sa kolonisasyon ng ibang planeta. At itong tinatawag nilang potential assessment, posible bang parang sa mga laro, sinusukat ang stats ng isang character? Maya-maya, natapos ang pagsusulit ng isa sa mga freshman. Sinulyapan ni Chin Chuan ng screen, nakita ang kabuuang stat na 24, at napangiwi sa pagkasuklam. Anong basurang resulta yan? Next, ang sumunod na estudyante ay nakakuha ng kabuuang 32 puntos. At saka pa lamang siya bahagyang tumango. Pagkatapos nito, isa-isang sumailalim sa pagsusulit ang iba pang mga freshman. Tinignan ni Chin Chuan ang mga numero at hindi man lang itinago ang kanyang pagkadismaya.
Isa o dalawa lang dito ang may silbi. Kakausapin ko ang principal mamaya. Dapat tigilan na ng admissions ang pagpili ng mga tao mula sa tambakan ng basura. Hindi nagtagal, torno na ni Shaolin. Umakyat siya sa evaluation device na punong-puno ng kaba at hindi napigilang magbulong sa sarili. Yung iba, 6 o 7 segundo lang. Halos 1 minuto na ako rito. Bakit hindi pa ito tapos? Samantala, nakatitig sa kanya si Chin Chuan na may halatang pag-asam, umaasang baka may potensyal na ito. Ngunit nang tuluyan ng matapos ang makina, kakatalikod pa lamang ni Shaolin nang sigawan siya ni Chin Chuan, tumigil ka riyan. Tingnan ko ang mga numero mo. Ang tagal mong natapos, huwag mong sabihing may natagpuan pala kaming kayamanan. Ngunit sa mismong sandaling tumama ang tingin ni Chin Chuan sa screen. Biglang nagsimulang manginig nang hindi mapigilan ang kanyang kamay. Nakadisplay sa screen ang mga salitang pangalan, Shaolin. Lakas 2, bilis 2, talino 2, katawan 3, kabuuang stat value, 9. Diyos ko, ang tagal ko na sa Dawn Academy, pero ngayon lang ako nakakita ng ganito kabasurang stats. Ito ang unang beses na may nagsimula sa single digit na total. Grabe, isa ka talagang bihirang specimen na lumalabas lang 1 beses sa 1 siglo. Agad sumabog ang buong silid-aralan sa matitinis na tawanan ng panlilibak. At bawat masasakit na salita ay tumusok sa tainga ni Shaolin na parang mga blade. Sino bang gugustuhing manatili sa ganitong basurahang lugar? Kung may lakas kayo ng loob, ibalik niyo ako ngayon din. Habang pinapanood ni Chin Chuan si Shaolin na paalis ng padabog, hindi pa rin niya napigilang magbulong, akala ko nakakuha na tayo ng may talento. Sayang lang ang inaasahan ko. Purong basura. Bawat pangungutya ay parang karayom na tumatama sa kanya. At nalunod si Shaolin sa nag-aalburutong alon ng kahihiyan sa loob niya. Mula pagkabata hanggang ngayon, saan man siya magpunta, palagi siyang tinatawag na basura. At ngayon, kahit sa ganitong kahibangan na lugar, hindi pa rin ba siya makakatakas sa bansag na iyon? Nang may halatang pag-aatubili, inilabas ni Chin Chuan ang isang metal na plaka. Sa level mo, ang pagsali sa test ay halos pagpapakamatay. Ang pagbibigay sa iyo nito ay sayang lang. Biglang inagaw ni Shaolin ang identity plate mula sa kamay ni Chin Chuan. Nagliliyab ang kanyang mga mata sa matinding pagtutol. Kung basura ako o hindi, hindi yan desisyon ng mga numero. Kahit ano pa ang sabihin mo, susubukan ko mismo. Ayos, matapang pa rin ang bibig mo. Sige, uupo ako at panunuorin kung paano ka sampalin ng realidad. Siguraduhin mo lang na hindi ka iihi sa salawal mo habang nasa test. Sa sandaling yon, isang freshman ang nagtaas ng kamay nang may pag-aalinlangan at nagtanong, ano po ba talaga ang ibig niyong sabihin sa mga talented students? Tinapunan siya ni Chin Chuan ng malamig na tingin. Sila ang mga pinagpala na halos isinusubo na ng langit ang swerte. Sila ang may pinakamalakas na garantiya na mabuhay sa bagong mundo. Sila ang nakatakdang tumayo sa ibabaw ng lahat. Kayong iba, unahin niyong mag-alala kung makakapasa kayo sa entrance test. Bigla namang, sa gitna ng tensyon, isang malinaw na boses ng babae ang humiwa sa ingay. Sinabi niyo na sa akademyang ito, maaari kaming makakuha ng napakalaking kayamanan at kapangyarihan. Gusto kong malaman kung anong klaseng kapalit ang kailangan naming ibigay para makuha ang mga iyon. Agad lumambot ang iritadong ekspresyon ni Chin Chuan nang makita ang nagsalita. Ano ang pangalan mo? Gu Xiaoyu, ikaw ang may pinakamagandang base stat sa batch na ito ng freshman. Sayang at wala kang espesyal na talento, pero masasagot ko ang tanong mo. Kapansin-pansing naging mas magalang ang tono ni Chin Chuan. Ang merit points at exchange points ang ginagamit na universal na pera rito. Maaari mo itong ipalit sa kahit ano na gusto mo. Tahimik na tumango si Gu Xiaoyu, naiintindihan ko. Hindi napigilan ni Shaolin na mapahinto sandali. Hindi niya inaasahan na ang mukhang tahimik na babaeng ito ang may pinakamataas na talento sa buong grupo. Maging si Chin Chuan ay nakikipag-usap sa kanya nang may dagdag na paggalang, na malinaw na palatandaan kung gaano siya kataas ang tingin dito. Pagkatapos nito, sinabi ni Chin Chuan sa mga freshmen na kung nais nilang tingnan ang kanilang status, kailangan lamang nilang tahimik na kumpirmahin ang kanilang stat values sa kanilang isipan. Hinawakan ni Shaolin ang kanyang identity plaque, at kumibot ang kanyang damdamin. Sa sumunod na segundo, biglang lumitaw sa kanyang harapan ang isang status panel na siya lamang ang nakakakita.
Pangalan, Shaolin. Student ID, 2012335. Merit points, 0. Exchange points, 0. Initial stats, lakas 2, bilis 2, talino 2, katawan 3, physical attack rating, F, magic attack rating, F, natural lifespan, 83 taon. Kasalukuyang edad, 23 taon. Natitirang haba ng buhay, 60 taon. Babala, bawat kamatayan ay automatikong magbabawas ng 10 taon sa haba ng buhay. Kapag umabot sa 0 ang lifespan, magiging permanente ang kamatayan. Dahil sa nakakagulat na impormasyong yon, sabay-sabay na pasinghap ang lahat ng freshman. Magbabawas ng lifespan? Anong klaseng biro yan? 9 na taon na lang ang natitira sa akin. Ibig bang sabihin, kapag namatay ako kahit isang beses, tapos na talaga ako? Habang ang lahat ay nalulunod pa sa pagkabigla. Isang malamig at mekanikal na boses ang biglang umalingaw sa isipan ni Shaolin. Na-detect ang abnormal na pag-uga ng enerhiya. Naka-unlock ang nakatagong talento. Sinisimulan ang pagsusuri. Napasinghap si Shaolin, may nakatagong talento ako kahit single digit lang ang total stats ko. Agad niyang nilibot ng tingin ang paligid, ngunit napansin niyang wala ni isa ang may reaksyon. Posible bang siya lang ang nakakarinig ng boses na yon? Sa sandaling yon, may mga bagong linyang lumitaw sa status panel. Pangalan ng talento, walang katugma sa database. Ranggo ng talento, walang katugma sa database. Description ng talento, walang katugma sa database. Isinasagawang pagsusuri, lubhang pinahusay ang kakayahan sa pagkatuto ng estudyante. Kasalukuyang antas, 1. Passive effect, ang kahusayan sa pagkatuto ng lahat ng kakayahan ay itinaas sa 100%. Active effect, may isang pagkakataon sa pagkopya, maaaring kopyahin ang anumang kakayahan na katumbas ng F-rank o mas mababa. Tagal, 3 minuto. Ang mga talent type na kakayahan ay hindi maaaring kopyahin. Ang active copy ability na ito ay maaari lamang gamitin isang beses bawat 7 araw. Kapag nag-level up ang talentong ito, tataas din ang lahat ng kaugnay na halaga. Dahil wala pang precedent ang talentong ito, ayon sa mga patakaran, ang unang estudyanteng magkakaroon ng bagong talento ay bibigyan ng karapatang magbigay ng pangalan. Mangyaring magtalaga ng pangalan para sa talentong ito. Habang nakatitig sa kumikislap na system prompt, saglit na napaisip si Shaolin, malaking pagtaas sa bilis ng pagkatuto, dagdag pa ang kakayahang mangopya ng mga abilidad. Anong klaseng pangalan ang babagay sa ganito? Huminga siya ng malalim at agad nagpa siya. Kung ganun, gawing simple na lang. Tatawagin ko itong top student. Sa sumunod na sandali, muling naglabas ng prompt ang system. Pangalan ng talento, top student. Kasalukuyang antas, 1. Kumpirmadong ranggo ng talento, SS rank. Tahimik na itinaas ni Shaolin ang kanyang tingin at sinuri ang paligid. Saka napagtanto na kahit ang access privileges ni Chin Chuan ay nabigong matukoy ang pagkakaroon ng top student sa naunang scan, at agad siyang napuno ng galak. Ito na pala ang tunay niyang alas, ang bagay na magbibigay sa kanya ng pagkakataong mabuhay sa loob ng Dawn Academy. Sa sandaling yon, isang freshman ang napatingin sa kanyang panel ng may takot at sumigaw, ano ba talaga ang ibig sabihin nitong lifespan na to? 9 na taon na lang ang natitira sa akin. Kung 10 taon ang kapalit ng isang kamatayan, hindi ba't direkta akong babagsak sa 0? Walang pag-aatubiling sinuntok ni Chin Chuan ang ulo ng estudyante at sumigaw, anong kabobohan yan? Tama ka, 9 na taon na lang ang natitira sa'yo. Kapag namatay ka ng isang beses, mawawala ang buong lifespan mo at mamamatay ka agad. At iniisip mong naloko ka? Tanga, sa totoo lang, jackpot pa nga ang napasok nyo. Sa normal na mundo, kapag nawala ang 1 taon ng buhay mo, tuluyan na yon. Kapag pinatay ka ng panganib, tapos ka na. Pero dito, ang lifespan ay isang nare-renew na resource. Kumpletuhin nyo ang mga misyon, kumita ng exchange points, lumakas, at lahat ng iyon ay makakapagdagdag ng lifespan nyo. Naiintindihan nyo ba? Ang akademyang ito ay naglatag ng hagdan para baguhin ang kapalaran nyo. Kapangyarihan, kaalaman, kayamanan, pati ang pagkakataong pahabain ang buhay nyo, lahat ay nasa harap nyo. Hanggat nakakakuha kayo ng sapat na merit points at exchange points, sa teorya, ang immortalidad ay hindi imposibleng pangarap. Inayos ni Gu Xiaoyu ang kanyang salamin at humakbang pasulong,
Saka nagtanong, kung ganun, ang patakarang ito ba ay sa loob lang ng akademya, o umiiral din kahit saan? Diretsyong sumagot si Chin Chuan, sa sandaling maging estudyante kayo ng akademyang ito, automatikong na-activate ang batas na ito. Hanggat nasa loob kayo ng saklaw ng Earth, patuloy itong gagana. Tama na ang usapan. Magsisimula na ang entrance test. Sa mismong sandaling marinig ang malinaw na pitik ng mga daliri. Agad nilamon ang lahat ng makapal na kulay lilang hamog. Ang kaninang siksikang testing ground ay naubos sa isang kisap mata, at si Chin Chuan na lamang ang naiwan na mag-isa. Napailing siya sa inis at nag-click ng dila. Ni isang talented student wala sa batch na to ng freshman. Mukhang huling-huli na naman ako sa instructor evaluation. Buwisit, malas ko talaga. Sa sandaling yon, biglang umalingaw-ngaw ang malakas na tawa. Tandang Chin, sabihin ko muna sa'yo, ang class 3 namin, nakaproduce ng 2 talented students ngayon. Isang A rank at isang B rank. Sa inyo, kumusta? Agad dumilim ang mukha ni Chin Chuan at malamig siyang suminghod. May isang estudyante sa amin na lumagpas sa 40 ang initial attributes, pero ano naman ang silbi ng mataas na stats? Ang mahalaga ay talent awakening. Narinig ko na nakaproduce ang Britain ng isang SS rank freshman noong nakaraang taon. Halatang naiinis, tinabig ni Chin Chuan ang kamay na nakapatong sa kanyang balikat. Matagal nang napatunayang mali ang chismis na yan. Wala ni isang record sa central database. Ibig sabihin, walang SS talent sa mundong ito. Kahit SR talent holders ay napakabihira, mabibilang mo sa isang kamay sa buong mundo. Sa sandaling yun, biglang napadpad si Shaolin at ang grupo ng mga freshmen sa isang madilim at mamasa-masang gubat, at ang hangin ay puno ng nakakasulasok na amoy ng dugo at pagkabulok. Ito ang pinakaloob ng isang pugad ng goblin. Agad binuksan ni Shaolin ang system panel, at malinaw na lumitaw sa screen ang mga detalye ng pagsusulit. Required mission, kasalukuyan kayong nasa kailaliman ng isang pugad ng goblin. Tumakas sa gubat at makarating sa safe zone sa loob ng 1 oras. Optional Mission 1, pumatay ng 5 goblin. Optional Mission 2, patayin ang Goblin King. Kumpletuhin ang required mission upang makatanggap ng 10 merit points at 100 exchange points. Kumpletuhin ang Optional Mission 1 upang makatanggap ng karagdagang 10 merit points at 200 exchange points. Kumpletuhin ang Optional Mission 2 upang makatanggap ng karagdagang 20 merit points at 500 exchange points. Naibigay na ang eksklusibong pakete para sa probationary students. Naglalaman ito ng isang random na sandata. Buksan ngayon. Paalala, walang death penalty sa pagsusulit na ito, at walang mababawas na lifespan. Sa isang iglap, napabuntong hininga sa ginhawa ang lahat ng freshmen at nagsimulang magdiwang. Hindi nag-aksaya ng kahit 1 segundo si Shaolin at agad binuksan ang starter pack na ibinigay ng system. Nakatanggap ng isang beginner staff. Magic attack rating, F rank. Kasamang skill. Energy orb, ang paggamit nito ay kumukonsumo ng mental energy. Skill unlocked, basic staff mastery. Kasalukuyang antas, 1, proficiency, 0%. Hawak ang tungkod sa kanyang kamay, napaisip si Shaolin. Ibig sabihin, kaya niyang gumamit ng skills dito at makakuha pa ng karanasan mula rito. Ang setup na ito ay halos kapareho ng mga larong madalas niyang nilalaro. Sa isip na sinusubukan lang, itinaas niya ang kanyang kamay at inactivate ang skill, at sa sumunod na sandali. Isang kulay lilang projectile ang sumabog palabas at dumiretso sa isang batong malapit sa kanya. Kaagad naglabas ng panibagong prompt ang system. Matagumpay na nailabas ang skill. Tumaas ang experience ng basic staff mastery. Kasalukuyang antas, 1. Progreso, 2%. Ibig sabihin, hanggat patuloy akong gumagamit ng sandata, tataas ang proficiency ko. At dahil sa passive boost ng SS Top Student Talent ko, doble ang bilis ng pag-level ng skills ko kumpara sa ordinaryong tao. Ngunit habang papalabas pa lang sana siya ng isa pang skill, bigla siyang tinamaan ng matinding sakit ng ulo, masyadong mababa ang kanyang base attributes. Hindi sapat ang kanyang mana pool para suportahan ang tuloy-tuloy na spellcasting. Hindi kalayuan, may isang estudyanteng sumigaw sa tuwa. Na-unlock ko ang basic greatsword mastery. Bawat hampas, may 1 puntos na experience. Sinulyapan ni Shaolin ang matipunong lalaki at agad nagkalkula sa isip,
Ibig sabihin, ang paggamit ng isang partikular na sandata ay nagbubukas ng katugmang skill. Kung simpleng pag-indayog lang ay nakakakuha na ng experience, sa teorya, maaari silang manatili rito, mag-grind ng level sa lugar na ito, at tapusin ang misyon sa huli. Ngunit malinaw na hindi ganoon kasimple ang system. Malamang ay may mga kondisyong kailangang matugunan bago talaga magbigay ng experience. Para sa mga karaniwang estudyante, mahirap panatilihin ang ganitong tuloy-tuloy na pagod, at may mahigpit pang time limit ang misyon, ibig sabihin, sadyang dinisenyo ito ng instructor para alisin ang anumang pagkakataong magpahinga at mag-farm ng experience. Tinimbang ni Shaolin ang tungkod sa kanyang kamay at mas lalong nakatiyak na hindi talaga ito angkop sa kanya. Ang kailangan niya ay mas pisikal na sandata, isang bagay na magpapahintulot sa kanya na lubos na mapakinabangan ang kanyang advantage sa pag-level. Sa sandaling yun, lumapit si Gu Xiaoyu at nagtanong, "Kaklase, kailangan mo bang magpalit ng sandata? Hindi ako naglalaro ng video games, pero alam kong ang paggamit ng spells ay nangangailangan ng resource. Maaaring mental strength o mana, at malamang konektado ito sa intelligence stat mula sa physical evaluation natin. Sa tingin ko, mas babagay sa akin ang sandatang hawak mo, at base sa paraan ng paggamit mo, mukhang hindi rin ito akma sa'yo." Tinignan siya ni Shaolin nang may bahagyang pag-uusisa. "Ikaw si Gu Xiaoyu, tama?" "Shaolin ang pangalan ko." Bahagyang tumango si Gu Xiaoyu. "Sige, Shaolin. Papayag ka bang magpalitan tayo ng sandata?" "Siyempre, pero babalaan kita, kailangan ng mataas na precision ang staff sa pagcast ng spells. Kaya siguraduhin mong tama ang tutok mo kapag gagamitin mo ito." Sa sandaling tanggapin ni Shaolin ang short sword na iniabot ni Gu Xiaoyu, muling umalingaw-ngaw ang system prompt. Nakuha, beginner short sword, physical attack rating, F rank, skill unlocked, basic short sword mastery. Kasalukuyang antas, 1, proficiency, 0%. Hinigpitan ni Shaolin ang hawak sa short sword at agad naramdaman na mas angkop ito sa kanya. Pagkatapos nito, lumingon siya kay Gu Xiaoyu, iniisip na kung nais niyang makapasa ng maayos sa test na ito, kailangan niya ng mapagkakatiwalaang kakampi. Ngunit bago pa niya matawag ang pangalan ni Gu Xiaoyu, may biglang sumingit. Isang matipunong lalaking estudyante ang lumapit na may mayabang na ngiti at diretsyong tumingin kay Gu Xiaoyu. "Oy, ganda, gusto mong mag-team up? Narinig ko na ikaw ang may pinakamataas na stat sa klase natin. Makipagtulungan ka sa akin. Ang strength, constitution, at agility ko ay lampas 10 lahat. Kumpara sa mukhang binatang to, mas ligtas akong kasama, hindi ba? Kung magtutulungan tayo, sisiw lang ang test na to." Maayos na lumingon si Gu Xiaoyu, bahagyang inayos ang kanyang mahabang buhok, at malamig na ipinakitang wala siyang interes, dahilan para mapigilang tumawa ang isang lalaki at babae sa malapit. Agad nag-init ang ulo ni Wang Dalin. Mabilis siyang lumingon upang hanapin kung sino ang tumawa, at sa sumunod na sandali, nagtagpo ang kanilang mga mata. Sumugod si Wang Dalin at malakas na itinulak si Shaolin. "Ano bang tinititigan mo? Pinakakinasusuklaman ko ang mga basurang tulad mo, yung hindi man lang umaabot sa double digits ang stats. Pabigat ka na nga, nagpapanggap ka pang pinag-aaralan mo ang sandata mo. Akala mo ba naiintindihan mo yan?" Kinagat ni Shaolin ang kanyang labi at malamig na sumagot. "Kung makakapasa tayo o hindi, nakadepende sa sarili nating kakayahan. Sa halip na mag-aksaya ka ng lakas sa pakikipag-away, mas mabuting itabi mo yan para sa susunod na mangyayari." Hinablot ni Wang Dalin ang kwelyo ni Shaolin at nagngit-ngit, "Sarili nating kakayahan. Ulol ka, ipapakita ko sa iyo ngayon kung ano ang tunay na kakayahan." Lumamig ang mga mata ni Shaolin, at unti-unting sumilay ang mapanuyang ngiti sa gilid ng kanyang labi. Sayang, mukhang hindi mo na makukuha ang pagkakataong yan." Hindi pa man lubusang natatapos ang kanyang salita, biglang lumundag mula sa likod ni Wang Dalin ang isang goblin, at ang matatalim nitong kuko ay agad nag-iwan ng ilang dugo ang hiwa sa kanyang mukha. Sumabog sa galit si Wang Dalin. "Buwisit, nasira ang gwapo kong mukha." Nang muling iangat ng goblin ang mga kuko nito para umatake, umungal si Wang Dalin at iwinasiwas ang greatsword sa kanyang kamay, hinati ang goblin sa dalawa sa isang bagsakan. Humahabol siya ng hininga habang tuloy-tuloy na nagmumura. "Lintik na goblin yan. Muntik na akong mapatay doon." Pagkatapos ay pinukulan niya si Shaolin ng mabangis na tingin.
Ikaw na batang to, seryoso ka bang nakatayo lang dyan para pagtawanan ako? Isang basurang goblin lang, naglakas loob pang umatake ng palihim sa akin, sa mismong harap ng lolo mo. Ngunit sa mismong sandaling yun, biglang umalingaw-ngaw ang siksik na kaluskus mula sa likod niya, at sunod-sunod na nagsilabasan ang mga goblin mula sa kadiliman, isang napakalaking kumpul na tila walang katapusan. Ang mga freshman, na unang beses humarap sa totoong halimaw, ay agad na taranta at nagtakbuhan sa iba't ibang direksyon, at ilan lamang ang nanatili, pilit na lumalaban. Nang sumalpok ang short sword ni Shaolin sa mga kuko ng isang goblin, biglang bumigat ang kanyang dibdib. Hindi ito katulad ng laro, ang haplos, ang amoy, ang sakit, lahat ay nakakatakot na tunay, maliban sa mismong kapaligiran na tila isang virtual na konstruksyon, at agad siyang napuno ng pait. Masyado akong naging inosente. Ibang-iba ito sa paglalaro. Kahit may hawak na sandata, ang isang normal na taong walang karanasan sa totoong labanan ay wala ring pinagkaiba sa karning naghihintay lang katayin. Sa sandaling yun, may sumigaw, "Tingnan nyo, mukhang hindi umaatake ang mga goblins sa mga taong nasa loob ng kuweba." Dahil dito, nagunahan ang lahat na pumasok sa loob ng kuweba, habang si Shaolin ay bahagyang lumayo at mabilis na inayos ang sitwasyon sa kanyang isipan. Sa ngayon, mukhang ligtas pa ang loob ng kuweba. Pero ang proteksyong yun ay tatagal lang ng hindi hihigit sa 30 minuto. Hindi ito lugar na pwede nilang pagtaguan habang buhay. Huminga siya ng malalim at pinilit na kumalma. Kailangan niyang suriin agad ang sitwasyon, hindi pwedeng umupo na lang at hintayin ang kamatayan. Sa sumunod na sandali, itinaas niya ang kanyang short sword at paulit-ulit na nagsagawa ng mga tamang hiwa, at ang prompt na Basic Short Sword Mastery Experience Plus 2 ay patuloy na lumilitaw sa kanyang isipan. Ibig sabihin, tanging malinis at wastong galaw na may tamang lakas lamang ang nagbibigay ng experience. 2 lang ang kanyang strength, 3 ang constitution, at halos lahat ng stats niya ay nasa pinakamababa. Dahil dito, bawat galaw niya ay may bigat. Bago magsimula ang tunay na labanan, kailangan niyang maging pamilyar hanggat maaari sa sandata at itaas muna ang antas ng kanyang skill. Samantala, ang ibang mga freshman ay nakatitig sa countdown sa light screen habang patuloy itong bumababa. At ang kanilang desperadong sigawan ay umalingaw-ngaw sa loob ng kuweba. Pati ba ang kuweba mawawala na rin ang pagiging ligtas? Imposible ang misyon na to. Hirap na nga kaming tumama gamit ang ranged weapons, tapos ang bilis pa gumalaw ng mga halimaw na yan. Samantala, si Go Xiaoyu ay nanatiling kalmado at tahimik na bumubuo ng plano sa kanyang isipan. Mabilis niyang napansin na si Shaolin ay nakatayo pa rin sa gilid, paulit-ulit na ginagawa ang parehong galaw ng short sword. Lumapit siya at nagsalita ng pantay ang tono, "Kung ganyan ka lang magte-training, limitado ang epekto. Sa normal na bilis, aabuti ng mga 60 minuto bago umabot sa level 2 ang skill mo. Hindi sapat ang natitirang oras ng misyon para mag-grind tayo hanggang doon." Sandaling natigilan si Shaolin sa linaw at istruktura ng kanyang pagsusuri, at hindi niya maiwasang isipin na napakatalas ng isip nito. Tama siya, sa normal na sitwasyon, aabutin nga ng mga 60 minuto para umabot sa level 2. Ngunit bahagyang umangat ang gilid ng labi ni Shaolin. Dahil sa dagdag na boost mula sa top student, halos nasa bingit na siya ng pag-breakthrough papuntang level 2. Tumango siya at sumagot, "Salamat sa paalala. Sa ngayon, sinusubukan ko lang sanayin ang sarili ko sa sandata. Pero ikaw, may napansin ka ba sa mga goblin habang pinapanood mo sila?" Bahagyang nagulat si Go Xiaoyu, "Paano mo nalaman na pinag-aaralan ko sila?" Casual na sumagot si Shaolin, "Pareho lang sa mga laro, bago magsimula ang laban. Inaalam muna ang katangian ng kalaban. Hindi ka naglalaro, tama? Sige na nga." Hindi na siya nagtagal doon at nagpatuloy, "Sa napansin ko, mababa ang atake at depensa ng mga goblin, halos F-rank lang sila. Ang mga nakamamatay nilang kahinaan ay ang ulo at puso. Basta malampasan mo ang takot, hindi naman ganoon kahirap ang one-on-one fight." Sa ngayon, nagpapanik lang ang lahat dahil masyadong biglaan ang sitwasyon. Pero kung pati ang tapang na lumaban ay mawala sa kanila, wala na talaga silang pag-asa. 2 minuto na lang bago mawala ang proteksyon ng kuweba. Oras na para kumilos. Bahagyang tumango si Shaolin. Ngunit sa mismong sandaling yon, biglang sumigaw si Wang Dalin, "Sandali! Saan sa tingin mo kayo pupunta? Go Xiaoyu, sumama ka sa akin."
Sa stats natin, kayang-kaya nating sugurin ang daan papunta sa pagtatapos. Ang isama pa ang pabigat na yan ay para na ring humingi ng kamatayan. Kalmadong sumagot si Go Xiaoyu, hindi mahirap makarating sa safe zone. Ang tunay na hamon at halaga ay nasa pagtalo sa leader ng mga goblin. Agad na kumontra si Wang Dalin, ang Goblin King ay optional lang na target. Bukod pa roon, wala namang patunay sa ngayon na kapag hindi ito lumitaw ay hindi na tayo makakaligtas. Talagang hahabulin mo pa ang isang hidden objective sa ganitong sitwasyon? Lumapit si Shaolin at nagsalita sa mahinang tinig. Kung isinama ng system ang misyong yun, ibig sabihin posible itong matapos. Ang dahilan kung bakit hindi pa nagpapakita ang leader ng mga goblin ay malamang may trigger condition na kailangang matugunan, maaaring isang tiyak na oras. Bilang ng mga survivor, o kabuuang dami ng goblin na napatay. Bahagyang hinawakan ni Go Xiaoyu ang kanyang baba at ipinagpatuloy ang ideya, pwede nating alisin ang oras. Hindi magbibigay ang akademya ng ganoon kaikling panahon para sa final boss. Malabo rin ang bilang ng survivor dahil kakaunti na lang ang natitira. Ang pinakamakatwirang paliwanag ngayon ay ang kill count. Sa tingin ko, kailangan munang mapatay ang isang tiyak na porsyento ng mga goblin bago lumitaw ang final boss. Sa sandaling yun, isang takot na babae ang pumigil sa kanila at nagtanong, "Sandali, hindi ba sapat na tapusin na lang natin ang basic mission? Bakit kailangan pa nating labanan ang boss? Nakakatakot na nga ang mga ordinaryong goblin sa labas, paano pa kaya ang Goblin King?" Ikinuti ni Shaolin ang kanyang tingin sa grupo, nananatiling kalmado ang boses dahil walang kaparusahan ang pagkabigo sa pagsusulit na ito, habang napakalaki naman ang gantimpala kapag nagtagumpay. Kung puro takbo lang ang gagawin natin, masasayang ang napakaraming pagkakataon. Sa tingin ba ninyo paulit-ulit tayong bibigyan ng ganitong tsansa, zero risk na oportunidad para kumita ng merit points, pagkatapos nating ma-enroll? Kung may pagkakataon tayong makakuha ng mas maraming merit points at exchange points, bakit hindi natin kunin lahat? Nagkatinginan ng grupo at nagsimulang mabasag ang kanilang pag-aalinlangan. May punto siya, hindi naman sila tunay na mamamatay, kaya mas mabuti pang ibigay na nila ang lahat. Wala rin naman silang ibang mas magandang opsyon dahil malapit nang mawala ang proteksyon ng kuweba. Tuluyan ang nainis si Wang Dalin, makikinig talaga kayo sa talunang to. Una, alamin niyo muna kung sino ang totoong malakas dito. Ang initial stats ko ay 32, naiintindihan niyo? Kalmadong sumagot si Go Xiaoyu, ang 32 ay bahagyang mas malakas lang kaysa sa karaniwang tao. Agad siyang binalikan ni Wang Dalin, ilan sa'yo? Itinaas ni Go Xiaoyu ang kanyang salamin at walang emosyon na sagot. 46. Ngayon, pwede ka na bang tumahimik? Napatahimik si Wang Dalin at hindi na nakapagsalita pa, at maging si Shaolin ay natigilan ng marinig ang bilang na yun, 46. Higit pa yun sa 5 beses ng sarili niyang kabuuang puntos. Sa sandaling yun, inilibot ni Go Xiaoyu ang kanyang tingin sa lahat at nagsalita ng seryoso. Ang sinumang gustong makapasa sa pagsusulit na ito at makuha ang dagdag na gantimpala ay susunod sa aking plano. Tanging sa pagtutulungan natin mapapalaki ang makukuha ng bawat isa sa misyong ito. Pagkatapos ay hinarap niya si Wang Dalin, ikaw ang may pinakamataas na stats. Ikaw ang aako sa pagharang sa mga goblin mula sa unahan. Kahit halatang puno ng inis ang kanyang mukha, wala nang nagawa si Wang Dalin kundi magpigil at tumango. Pagkatapos nito, nagpatuloy siya sa pagbibigay ng utos, ang lahat ng may hawak na ranged weapon ay manatili sa likuran at magbigay ng suporta. Bumuo kayo ng mga grupo na tigta-tatlo at gumawa ng simpleng defensive formation, i-coordinate ang inyong mga atake. At pumatay ng mas maraming goblin hanggat maaari. Sa huli, napunta ang kanyang tingin kay Shaolin, at si Shaolin na mismo ang unang nagsalita, para sa akin, ako ang bahala sa panggugulo sa gilid at sa paglinis ng mga sugatang goblin na tatangkang tumakas. Masyadong mababa ang stats ko. Kung gusto kong matapos ang misyon, kailangan kong iwasan hanggat maaari ang direktang sagupaan sa harapan. Mabilis na nagtipon ng grupo, at si Wang Dalin ang unang kumilos, inindayog ang kanyang mahabang espada habang diretso siyang sumugod sa kumpul ng mga goblin. Samantalang ang mga freshman na may hawak na pana ay nanatili sa likuran, hinihila ng mahigpit ang mga pana at desperadong naghahanap ng tamang anggulo para umatake.
Ngunit sa mismong sumunod na segundo, biglang sumugod ang isang goblin sa isang estudyanteng abala pa sa pagtutok ng kanyang pana. Agad tumalas ang mga mata ni Shaolin. Bahagyang umindayog ang kanyang katawan, at ang short sword sa kanyang kamay ay sumaksak ng eksaktong-eksakto, pinatay ang goblin sa isang malinis na atake. Goblin killed, +1. Nagpasalamat ang estudyante sa kanya habang bakas pa rin ang takot sa kanyang mukha. Ngunit si Shaolin ay nakapasok na sa sarili niyang ritmo ng pakikipaglaban. Iyon ang tamang paraan, iwasan ang direktang labanan ng ubusan ng lakas, magtipid ng enerhiya, at umatake lamang sa pinakadelikadong sandali para ibigay ang huling tama. Mula noon, patuloy siyang gumalaw sa gitna ng mga goblin, tinututukan ang mga sugatan at isa-isang tinatapos ang mga ito, at ang mga tao sa paligid niya ay napatingin na lang sa hindi makapaniwala. Paano nangyayaring ang may pinakamababang stats ang laging umaatake kapag pinakamahina na ang mga halimaw? Sobrang swerte niya. Lagi niyang nakukuha ang mga madaling kill. Ngunit si Gu Xiaoyu lang ang nakakita ng katotohanan. Hindi lang siya sinuswerte, lagi niyang naiiwasan ang linya ng paningin ng mga goblin ng mas maaga at tila bahagya pa niyang nahuhulaan ang galaw ng mga ito. Pinunasan ni Shaolin ang pawis sa kanyang mukha habang patuloy na tumutunog sa kanyang isipan ang mga system notification. Basic Short Sword Mastery Experience, +6. Nag-level up ang Basic Short Sword Mastery. Kasalukuyang level, 2, Proficiency, 54%. Sa loob-loob niya, lihim na nakahinga siya ng maluwag. Mabuti na lang at nakagamit siya noon ng immersive VR set at nakapag-ensayo ng buong 2 buwan, kung hindi, imposibleng magawa niyang tapusin ang mga sugatang target ng ganoon ka-eksakto. Sa mismong sandaling yon, isa pang system prompt ang biglang sumabog sa kanyang isipan. Ayon sa database detection, ikaw ang unang freshman sa batch ngayong taon na nakapagtaas ng isang skill sa level 2. Alinsunod sa reward policy ng akademya para sa freshman, bibigyan ka ng isang skill ng walang bayad na tumutugma sa iyong kasalukuyang kakayahan. Skill unlocked, Heavy Strike Slash. Learning requirement, strength na higit sa 1. Weapon requirement, anumang melee physical weapon. Skill description, matapos ang maikling pag-ipon ng momentum, maglabas ng mas malakas na atake. Ang lakas ay nakadepende sa kasalukuyang strength ng user. Paalala, ang paulit-ulit na paggamit ay magpapabilis ng pagkonsumo ng stamina. Inirerekomendang pagitan ng paggamit ay hindi bababa sa 1 minuto. Ang pag-level up pala ng skill ay pwede ring mag-unlock ng bagong kakayahan, kaya agad na napatalon sa tuwa ang puso ni Shaolin. Sa puntong yun, isa na lang na goblin ang kailangan niya para makumpleto ang optional mission 1. Ngunit biglang may sumigaw sa takot na wala na ang mga goblin. Ano bang nangyayari? Kaagad pagkatapos nito, isang malamig na boses ng system ang umalingaw-ngaw sa buong dungeon. Natugunan ang hidden condition. Sinisimulan ng pag-activate ng boss, Goblin King. Sa sumunod na sandali, ibinuka ng Goblin King ang napakalaki nitong bibig at nagpakawala ng nakakatindig balahibong dagundong na tila kayang punitin ang mga eardrum ng lahat. Ang nakikitang alon ng tunog ay gumulong sa buong espasyo na parang rumaragasang alon, at isang nakakabinging shockwave ang direktang tumama sa kanilang mga ulo. Nagdulot ng matinding sakit at pagkahilo na parang umiikot ang buong mundo sa paligid nila. Nang tuluyang humupa ang nakakakilabot na dagundong, saka pa lamang halos nakabawi ang grupo, at ngayon lang nilalubos na nasilayan ang tunay na anyo ng final boss ng dungeon. Ilang ulit itong mas malaki kaysa sa karaniwang goblin, at ang health bar sa ibabaw nito ay napakahaba na nakakapanghina agad ng loob. Ilang freshmen ang agad na mutla at halos mapasigaw, nagbibiro ba kayo? Mas mahaba pa yan kaysa buhay ko. Paano natin lalabanan ang ganyang halimaw? May isa agad ang nawala ng lakas ng loob, tumalikod, at nagtangkang tumakas. Ayoko na, kayo na ang bahala dyan. At ang galaw ng natatarantang freshman na yon ay agad nakakuha ng atensyon ni Shaolin. Sa matinding labanan kanina, naunawaan na ni Shaolin ang mga katangian ng pag-uugali ng mga goblin, limitado ang kanilang paningin, ngunit napakatindi ng kanilang pangamoy at pandinig. At gaya ng inaasahan, ang ingay na ginawa ng tumatakas na freshman ay agad nakaagaw ng pansin ng Goblin King. Ngunit sa sandaling yun, biglang hinawakan ni Wang Dalin ang hawakan ng kanyang espada gamit ang 2 kamay at sumigaw ng buong lakas, "Anong kinatatakutan ninyo? Ang dami natin, kaya natin itong ubusin hanggang mamatay."
Pagkatapos sumigaw, buong lakas niyang inindayog ang napakalaking greatsword at diretsyong umatake sa Goblin King. Ngunit ang parehong ingay na yun ang lalo ring nagpagalit sa Goblin King. Bago pa man tuluyang bumagsak ang mabigat na espada, isang kamaong parang martilyo na ang rumagasa papunta sa kanya. Ang hindi mapigilang suntok na yun ay nagpalipad kay Wang Dalin ng mahigit 3 metro sa ere. Bumagsak siya ng malakas sa lupa, nawala ng galaw sa mismong lugar, at sa sumunod na segundo ay naging isang guhit ng puting liwanag habang agad siyang inilipat ng system palabas ng dungeon. Ang nakakatakot na eksenang yun ay tuluyang bumasag sa natitirang tapang ng mga freshman. Kahit si Wang Dalin, ang pinakamalakas sa kanila, ay napabagsak sa isang atake lang. Tumakas na tayo para mabuhay. Lubos na nawala ng pag-asa ang lahat at nagsimulang tumakbo sa iba't ibang direksyon na parang mga baliw. Ngunit ang kanilang mga yabag at sigaw ay masyadong malakas at halata. Kaya agad sinundan ng Goblin King ang tunog, itinaas ang napakalaki nitong paa, at mariing inapakan ang freshman na tumatakbo sa unahan. Pagkatapos, walang tigil nitong inindayog ang higanteng pamalo sa kamay at malupit na pinukpok ang iba pang tumatakas na estudyante. Isang takot na babae ang nadulas at bumagsak sa lupa, at habang papalapit na ang napakalaking pamalo ng Goblin King upang durugin ang kanyang ulo. Isang sinag ng enerhiya ang biglang sumibad sa hangin at tumama ng eksakto sa makapal nitong braso. Bahagya siyang nakaligtas, gumapang palayo habang nababalot ng matinding takot. Ang biglaang ataking yun ay nagdulot din ng bahagyang paggalaw sa health bar ng Goblin King. Mariing nagngit-ngit si Go Xiaoyu, punong-puno ng inis at panghihinayang ang kanyang dibdib, sayang. Hindi ko pa rin nakuha ang perpektong tama. Ang pagtama sa mga braso o paa ay nagpapahina lamang dito, tanging isang malinis na tama sa vital point ang magdudulot ng tunay na pinsala. Ayon sa orihinal niyang plano sa labanan, ang mga estudyanteng nasa harapan ang dapat sanang mag-focus ng atensyon ng Goblin King sa kanila, habang siya at ang mga may ranged weapons ay tuloy-tuloy na umatake mula sa likuran. Hanggat maayos ang koordinasyon ng grupo, may tunay sana silang tsansang mapabagsak ang halimaw bago maubos ang kanyang mental energy. Ngunit ngayon, tuluyan ang gumuho ang kanilang pormasyon, at napatunayang masyadong idealistiko ang kanyang plano. Sa isang iglap, nawalan ng focus si Gu Xiaoyu. Ganap na siyang nalock ng Goblin King at papalapit na ito sa kanya gamit ang dumadagundong na yabag. Nanatili siyang nakatigil, hindi makagalaw, hanggang sa magising siya sa galit na sigaw ni Shaolin, "Tanga ka ba? Tumakbo ka!" Kasabay nito, mahigpit nang hinawakan ni Shaolin ang short sword at sumugod pasulong, walang pag-aalinlangang tinaga ang ulo ng Goblin King. Hindi man yun nagdulot ng malaking pinsala, nagtagumpay naman itong ilihis ang atensyon ng boss palayo sa kanya. Pagkatapos, umasa si Shaolin sa footwork at teknik sa pakikipaglaban na hinasa niya sa loob ng 2.5 taon, patuloy na umiwas at umiikot sa gitna ng mga berserk na atake ng Goblin King. Dahil sa lahat ng kanyang naobserbahan kanina, natukoy na niya ang pattern ng pag-atake nito, palagi nitong inuuna ang pinakamalapit na target at ang pinakamaingay. Habang abala niyang pinapansin ng boss, sumigaw siya sa mga freshman na nananatiling nakatigil sa takot, wala na ang ibang goblin. I-focus ninyo ang lahat ng atake sa Goblin King. Ako na ang bahala sa aggro. Panatilihin ang distansya at umatake mula sa malayo. Ang babaeng iniligtas kanina ni Go Xiaoyu ay sa wakas ay nakabawi at muling hinawakan ang kanyang pana, at agad namang sumigaw si Shaolin patungo kay Go Xiaoyu sa malayo, "Ikaw ang may pinakamataas na damage. Humanap ka ng pagkakataon at bawasan mo ang HP nito." Habang patuloy ang mga ranged attack na nang-iistorbo rito, unti-unting bumababa ang health bar ng Goblin King sa bilis na nakikita ng mata. Dahil sa sakit, tuluyan itong nagwala. Ibinuka nito ang napakalaking bibig at nagpakawala ng dagundong na yumanig sa lupa, saka itinaas ang 2 kamao sa itaas ng ulo. Sa isang iglap, ibinagsak nito ang mga kamao sa lupa, at isang marahas na shockwave ang kumalat sa lahat ng direksyon. Ang mga tipak ng itim na bato ay tumama sa babaeng kakahila pa lang ng kanyang pana, at agad siyang naging isang guhit ng puting liwanag at sapilitang inilipat palabas ng dungeon. Sa isang kisap mata, ang napakalaking dungeon ay naiwan na lamang sa 2 taong nakatayo, sina Shaolin at Gu Xiaoyu. Napilitan si Gu Xiaoyu na ngumiti ng mapait habang tinitignan si Shaolin, "Tayong 2 na lang ang natitira. May tsansa pa ba tayong manalo?"
Wala ni Katiting na takot sa mukha ni Shaolin, sa halip, malamig niyang tinanong, ilang beses mo pa kayang mag-cast? Mahigpit na hinawakan ni Gu Xiaoyu ang kanyang staff at mabilis na sinuri ang natitirang enerhiya sa loob niya. Pinakamarami na ang dalawa. Sapat na yun, tumalim ang mga mata ni Shaolin, pinakamalakas ang damage kapag headshot. Isang malinis na tama sa ulo lang ang kailangan. Ngunit nag-alinlangan si Gu Xiaoyu, masyadong mabilis ang galaw nito. Hindi ko sigurado kung sapat ang accuracy ko para tamaan siya. Biglang ngumisi si Shaolin, mabilis siya. Gagawin kong hindi siya makagalaw. Sa sandaling lumabas ang mga salitang yon, inactivate ni Shaolin ang kanyang SS talent na top student. At agad umalingaw sa kanyang isipan ang malamig na system prompt, target skill detected, shockwave. Ang skill na ito ay nagdudulot ng impact damage sa lahat ng target sa loob ng 5 metrong radius at naglalapat ng 3 segundong stun effect. Dati, may talento siya ngunit walang pagkakataong magamit ito, saan man siya magpunta, puro panlilibak at bansag na walang silbi ang natatanggap niya. Ngunit ngayon, ito na ang kanyang entablado. Skill successfully copied, shockwave. Cooldown, 30 segundo. Duration, 3 minuto. Hinigpitan ni Shaolin ang hawak sa kanyang short sword at walang pag-aalinlangang sumugod diretso sa Goblin King. Sa isang tingin pa lang, nabasa na niya ang galaw nito, naghahanda itong muling maglabas ng shockwave, at kumaripas ang kanyang pag-iisip. Kailangang ibagsak ng Goblin King ang 2 kamao nito sa lupa para ma-activate ang shockwave, ngunit ang kopya niyang bersyon ay na-activate sa pamamagitan ng impact ng sandata. At dahil sa laki ng agwat ng kanilang taas, siguradong mas mabilis ang activation niya kaysa sa Goblin King. At kung skill ito, maaari itong ma-interrupt. Sa sandaling makarating siya sa konklusyong yun, agad niyang inactivate ang kanyang kinopyang shockwave. Sumalpok ang kanyang short sword sa pababang kamao ng Goblin King, at ang malakas na tunog ng banggaan ng metal ay umalingaw habang isang nakakatakot na shockwave ang sumabog sa lahat ng direksyon, at ang makapal na alikabok ay nilamon ng buong larangan sa isang kisap mata. Nang unti-unting humupa ang alikabok, kapwa na paurong ang 2 panig dahil sa epekto ng skill, at umapaw ang saya sa dibdib ni Shaolin. Tama ang kanyang pagsusuri, ngunit malinaw rin sa kanya na hindi maaaring gamitin ng sunod-sunod ang shockwave, kailangan muna niyang makaligtas sa buong 30 segundong cooldown. Sa sandaling yun, ang Goblin King, na tuluyang nawala ng kontrol dahil sa galit, ay biglang naglabas ng napakalaking kamay nito, handang durugin ang ulo ni Shaolin sa isang iglap. Ngunit sa pinakahuling sandali, isang energy shot ang tumama ng eksakto sa braso nito at pilit na inilihis ang atake, na nagbigay kay Shaolin ng isang mahalagang sandaling makakilos. Puno na ng pagmamadali ang boses ni Gu Xiaoyu, Shaolin, hindi ko na kayang magtagal pa. Ang natitira niyang lakas ay sapat na lamang para sa isang huling atake. Ngunit kahit halos ubos na ang kanyang mana, nag-aalimpuyo ang damdamin sa kanyang puso. Nagawa talaga ni Shaolin na i-interrupt ang skill ng Goblin King. Pero paano? Sa kabila ng kanyang stats na nasa single digits pa rin, paano niya yon nagawa? Ang Goblin King, na nilamon na ng galit, ay malinaw na walang balak bigyan sila kahit sandali para makabawi. Umikot ito, dumampot ng napakalaking bato, at ibinato iyon diretso kay Shaolin. Sa ganoong kalapit na distansya, imposibleng makaiwas siya sa nakamamatay na ataking yun. At sa sandaling yun, isang ideya ang kumislap sa kanyang isip, kung hindi niya ito maiiwasan, haharapin na lang niya ito. Marahas na itinaas ni Shaolin ang kanyang kaliwang braso, ibinuhos ang lahat ng lakas upang protektahan ang kanyang ulo at dibdib, umaasang hindi tatama ang atake sa bahaging ikamamatay niya. Nang makita ito ni Gu Xiaoyu, nanlaki ang kanyang mga mata sa gulat dahil sa halos pagpapakamatay na galaw na yun. Kasabay ng malakas na pagsabog, nagkalat ang alikabok sa hangin. Nang unti-unti itong humupa, wala na ang kaliwang braso ni Shaolin. Maputlang-maputla ang kanyang mukha, at ang pawis sa kanyang noo ay kasing laki ng butil ng munggo. Ngunit kinagat niya ang kanyang ngipin nang halos mabasag ito, pilit tinitiis ang sakit na tila pinupunit siya mula sa loob. Habang paus na sumisigaw kay Gu Xiaoyu, ayos lang ako. At sa parehong sandali, sumulyap siya sa system, 3 segundo na lang ang natitira sa cooldown ng shockwave. Kasabay nito, itinaas na muli ng Goblin King ang napakalaking mga kamao, handang magpakawala ng panibagong shockwave.
Kumislap ang matalim at mapanganib na tingin sa mga mata ni Shaolin habang bigla siyang sumugod ng mabilis. Dumulas papasok sa ilalim ng katawan ng Goblin King. Sa mismong sandaling natapos ang 3 segundong cooldown, ibinaon niya ang short sword sa lupa at agad na inactivate ang kinopyang skill, Shockwave. Isang nakakatakot na shockwave ang sumabog mula sa lupa sa ilalim nila. Marahas na nayugyug ang ibabang bahagi ng katawan ng Goblin King, at sa sandaling yun, nawala nito ng balanse. Umalag ng napakalaki nitong katawan, saka tuluyang napatigil, nasuray ng todo at hindi na makagalaw kahit kaunti. Sumigaw si Shaolin ng buong lakas, Gu Xiaoyu. Ngayon na, ito na ang nag-iisang pagkakataong naibukas niya para sa kanya kapalit ng pagtaya sa sarili niyang buhay. Itinaas na ni Gu Xiaoyu ang kanyang staff sa itaas ng ulo, ibinuhos ang huling bakas ng mana sa loob niya sa iisang ataking yun. Sa sumunod na segundo, ang energy shot na dala ang lahat ng natitira niyang lakas ay sumabog pasulong at tumama ng eksakto sa ulo ng Goblin King. At kasabay ng huling sigaw nito, napakasakit na tila pinupunit ang hangin, ang napakalaking katawan ng Goblin King ay tuluyang bumagsak sa lupa. Sa mismong sandaling yun, umalingaungaw sa buong dungeon ang malamig na abiso ng system, Goblin King defeated. Optional Mission 2 completed. Sa oras na marinig ang system prompt, tuluyang bumigay ang tensyon na pilit na tinitiis ni Shaolin. Iisang kaisipan na lang ang natira sa kanyang isip, sa wakas, tapos na. At dahil hindi na kayang suportahan ang kanyang katawan na lampas na sa limitasyon, nagdilim ang kanyang paningin at bumagsak siya diretso sa lupa. Sa huling sandali bago siya tuluyang mawala ng malay, iisang bagay lang ang sumagi sa kanyang isip, hindi pa tapos ang misyon para makarating sa safe zone. Pagkatapos, tuluyan siyang nawala ng malay, at ang huling nakita niya bago lamunin ng dilim ay ang nagbabagong ekspresyon ni Gu Xiaoyu na puno ng gulat habang tumatakbo papunta sa kanya. Lumipat ang eksena sa conference room ng mga instructor sa Dawn Academy. Dahan-dahang inilibot ng Head of Admissions ang kanyang tingin sa lahat ng naroon bago nagsalita sa mabigat na tinig. Naniniwala akong nasuri na ninyong lahat ang resulta ng pagsusulit ng mga freshman sa kani-kanyang klase. Dahil dito, ibibigay ko na ang kabuuang buod bilang Head of Admissions. Ngayong taon, tumanggap ang akademya ng kabuuang 1,360 freshman, na hinati sa 12 klase para sa entrance test. Ganito ang kabuuang resulta ng evaluation, 560 F-rank, 450 D-rank, 200 na C-rank, 83 B-rank, at 52 A-rank. Bahagya siyang tumigil at bahagyang tumaas ang tono, bukod pa rito, ang kabuuang bilang ng mga estudyanteng nakatanggap ng S-rank evaluation ay 15. Sa sandaling lumabas ang anunsyong yon, agad na nag-ingay ang buong conference room. Para makakuha ng S-rank, kailangang makumpleto ng isang estudyante ang lahat ng 3 gawain at makaligtas sa buong proseso. Ganito na ba kalakas ang mga freshman ngayong taon? Talaga bang napakaraming likas na talento ang lumitaw sa batch na ito? Hindi nagtagal, isang instructor ang may pagmamalaking nagsabi, 2 talentadong estudyante ang nagmula sa aming klase sa pagkakataong ito. Isang babaeng instructor sa malapit ang agad na sumabat, sa amin din ay may 2, pero sa kasamaang palad, pareho silang B-rank lang. Muling nagsalita ang Head of Admissions, matapos ang pinal na beripikasyon, kabuuang 13 talentadong estudyante ang nakumpirma sa batch ng mga freshman ngayong taon. Ito ang pinakamalakas na freshman class na nakita natin sa nakalipas na 10 taon. Pagkarinig nito, si Qin Chuan lamang ang nanatiling tahimik, palihim na minumura ang kanyang malas, hindi kaya talagang walang ni isang talentadong estudyante sa Class 7. Ngunit sa sandaling yun, biglang ibinaling ng Head of Admissions ang kanyang tingin kay Qin Chuan at may bahagyang ngiting nagsabi, Little Qin, kahit na walang talentadong estudyante ang Class 7 mo, nakapagtala naman ito ng 2 bagong school record. Napakibot ang buong katawan ni Qin Chuan at natigilan siya sa kinauupuan. Dahan-dahang itinaas ng direktor ang isang daliri. Una, isang klase ang nakapagluwal ng 2 hindi talentado ngunit parehong nakakuha ng S-rank evaluation. Pangalawa, nabasag ng klase mo ang all-time freshman record ng Dawn Academy para sa pinakamataas na intelligence stat, at kasabay nito ay nagtala rin ng bagong record para sa pinakamababang kabuuang attributes. Ang mas nakakatuwa pa,
ang dalawang magkasalungat na record na ito ay parehong nagmula sa iisang dalawang estudyante mula sa Class 7 mo, ang dalawang nakakuha ng S-rank sa pagsusulit. Ang ganitong kakaibang pangyayari ay nakakuha pa ng pansin ng principal. Sa puntong yun, opisyal nang natapos ang entrance test. Ang lahat ng estudyanteng nakaligtas ay inilipat pabalik sa orihinal na testing ground, at kasabay nito, bawat isa sa kanila ay nakarinig ng personal na settlement notification sa kanilang isipan. Narinig din ni Shaolin ang parehong malamig na boses ng system, pangalan, Shaolin. Mission na makarating sa safe zone, kumpleto. Mission na pumatay ng 5 goblin, kumpleto. Mission na patayin ng Goblin King, kumpleto. Ibinigay na ang kabuuang reward, 40 merit points at 800 exchange points. Habang nakatitig sa settlement panel sa harap niya, tuluyang natigilan si Shaolin. Hindi niya inaasahan na mabibilang pa ring kumpleto ang kanyang misyon na makarating sa safe zone. Kusang napalingon siya kay Go Xiaoyu sa kanyang tabi, at sa sandaling iyon ay naunawaan niya, siya ang dahilan. Matapos siyang mawala ng malay, malamang na siya ang nagdala sa kanya papunta sa safe zone. Biglang may isang babaeng lumapit sa kanila na puno ng tuwa, Shaolin, ang paghanga ko sa iyo ay parang walang katapusang ilog, parang baha na hindi mapigilan. Kung hindi dahil sa inyong dalawa, siguradong hindi ako makakakuha ng A-rank evaluation. Bahagya siyang nagkamot ng ulo sa hiya, pero mahina pa rin ako. Sa huli, tinamaan ako ng aftershock ng boss at napatalsik. Oo nga pala, kayo ba talaga ang tumalo sa Goblin King pagkatapos? Bahagyang tumango si Shaolin at kalmadong sumagot. Oo, talaga, grabe, parang baliw kayo. Sa malapit, si Wang Dalin ay malamig na suminghot nang may paghamak ng makita ang eksena, tsamba lang yun. Kung hindi siya kumapit sa paa ni Go Xiaoyu, matagal na siyang namatay ng daan-daang beses sa stats niyang yan. Ngunit sa sandaling yun, biglang lumapit si Go Xiaoyu, nakatutok ang tingin kay Shaolin, Shaolin, gusto kitang makausap ng pribado tungkol sa nangyari sa laban na yon. Hindi nagtagal, lumipat silang dalawa sa isang tahimik na sulok na malayo sa iba. At si Shaolin ang unang nagsalita, may utang ako sa iyo sa safe zone mission. Kung hindi dahil sa iyo, hindi ko yun makukumpleto. Nanatiling kalmado at diretso ang boses ni Go Xiaoyu, pareho lang nating pakinabang yon. Inayos niya ang kanyang salamin gaya ng nakasanayan, kung hindi mo naantala ang skill ng Goblin King sa tamang oras at nakagawa ng pagkakataon para sa akin, hindi ko matatamaan ang huling atake. Sa loob-loob ni Shaolin, hindi niya maiwasang isipin na nakakatakot ang talas ng isip ng babaeng ito. Pagkatapos ay itinaas ni Go Xiaoyu ang kanyang tingin at diretsahang tumingin sa kanya. Sa kasalukuyan mong base stats, imposible sanang maputol mo ang isang boss-exclusive skill. Ano man ang lihim na tinatago mo, wala akong balak ungkatin yon. Pero kung may magtanong tungkol sa nangyari, maaari kong panatilihing kumpidensyal yon para sa'yo. Pagkarinig nito, agad na pabuntong hininga si Shaolin sa ginhawa at taos-pusong nagpasalamat sa kanya. Kinuha ni Go Xiaoyu ang kanyang identity plaque. Napansin ko na ang system sa plakang ito ay parang may communication module. Gusto mo bang i-add natin ang isa't isa bilang magkaibigan? Mas magiging madali kung kailangan nating mag-ugnayan sa susunod. Habang sinasabi yon, sabay nilang binuksan ang kani-kanilang system interfaces, at agad tinanggap ni Shaolin ang friend request na ipinadala ni Go Xiaoyu. Sa mismong sandaling yon, sumabog ang malakas na sigaw ni Instructor Qin Chuan mula sa di kalayuan, lahat ng estudyanteng nakakuha ng F-rank sa entrance test. Pumunta agad sa pasukan at pumila. Para naman sa iba, tigilan niyo ang pagtayo riyan na parang mga tanga. I-activate niyo ang Smart Map Navigation System niyo at dumiretso sa Central Training Ground. Pagkatapos sumigaw, mabilis niyang nilibot ng matalim na tingin ang buong grupo at agad na napako kay Go Xiaoyu. Go Xiaoyu, lumapit ka sandali, habang palihim na minamasdan sa gilid ng kanyang paningin ang nangyayari kay Shaolin. Tahimik na nag-isip si Shaolin, tinawag kaya ng instructor si Go Xiaoyu dahil sa kanyang S-rank evaluation. O may iba pa siyang napansin. Hindi nagtagal, nagtipon ng lahat ng freshmen sa Central Training Ground. Habang nakatayo sa gitna ng karamihan, hindi maiwasang kumunot ang noo ni Shaolin, kung ganito karaming tao ang biglang nawala sa totoong mundo, hindi ba yun magdudulot ng matinding kaguluhan? Habang umiikot pa sa isip niya ang tanong na yon, nakabalik na si Go Xiaoyu mula kay Qin Chuan.
Mahinang boses na nagtanong si Shaolin, ayos lang ba ang lahat? Bahagyang tumango si Gu Xiaoyu. Ang mga lihim na kailangang manatiling lihim ay nanatiling ganoon, wala akong sinabi. Sa sandaling yon, kumalat ang ingay sa buong grupo. Maghiwa-hiwalay kayo. Pumwesto ayon sa klase. Tigilan ang pagsisiksikan. Kaagad pagkatapos nito, isang binatang lalaki ang umakyat sa entablado at malakas na nagsalita. Hello, mga bagong estudyante. Ako ang president ng Student Council. Naantala ang principal dahil sa isang mahalagang bagay at darating ng kaunti pang huli. Hanggang sa panahong yon, hayaan ninyong ako muna ang bumati sa inyo sa ngalan ng akademya. Ngunit bago pa man niya matapos ang kanyang sasabihin, biglang umalingaungaw sa kalangitan ang isang nakabibinging dagundong. Agad nitong napatingala ang lahat, kung saan makikita ang isang tunay na dragon na umiikot sa ibabaw ng training ground. Diyos ko, totoong dragon yon. Kaagad na nanikip ang dibdib ng mga freshmen sa takot, at ang dagundong ng dragon na yumanig sa buong lugar ay nagpaiwan sa marami na nakatigil, naninigas, at hindi makagalaw. Nakaupo ng matatag sa likod ng dragon ang isang matandang lalaki na may ubaning buhok, siya mismo ang principal ng Dawn Academy. Pagkakita nito, agad na nagmukhang alangan ang president ng Student Council na nasa gitna ng entablado at nagmamadaling lumapit. Principal, hindi ba medyo sobra ang engrande mong pagpasok? Agad namang sumimangot ang principal at inis na sumagot, akala mo ba gusto kong sumakay sa dambuhalang butiking ito para magpasikat? Galing lang ako roon, kulang ang oras kaya wala akong magawa kundi sumakay dito. Sinong mag-aakalang pagdating pa lang nito sa paaralan ay magwawala at tatakutin ang mga estudyante ko? Kapag inulit pa nito ito, babalatan ko ito at gagawin kong sofa ang balat nito. Matapos pagalitan ang dragon, sa wakas ay humarap ang principal sa mga freshmen sa field, na repaso ko na ang resulta ng entrance test ngayong taon. Sa kabuuan, kahanga-hanga ang kanilang kakayahan. Pagkasabi nito, bahagya niyang iwinagayway ang hawak niyang tungkod at naglabas ng spell para palakasin ang kanyang boses. Sa isang iglap, kumalat sa buong field ang kanyang malalim at makapangyarihang tinig. Ayon sa nakagawian, dapat akong magsimula sa pagpapakilala. Ngunit sa palagay ko, sa ngayon ay hindi ang pangalan ko ang pinakaimportante sa inyo. Alam kong marami sa inyo ang dinala rito ng naguguluhan, at ang ilan pa nga ay pilit na hinatak laban sa inyong kagustuhan. Naiinis kayo, hindi ba? Itinaas ng principal ang kanyang kamay at itinuro ang head of admissions na nakatayo sa likuran niya. Kung may galit kayong gustong ilabas, sa kanila ninyo ibuhos. Lahat ng ito ay kagagawa ng admissions department. Kinailangan pa nilang magpadala ng acceptance letter sa 10 oras ng gabi. Maya-maya, maglalabas ako ng bagong patakaran. Mula ngayon, sa araw na gagawin ng admissions work. Ang paggambala sa tulog ng tao sa kalagitnaan ng gabi ay malas para sa lahat. Agad itong nagdulot ng alon ng tawanan mula sa mga freshmen sa ibaba, at bahagyang naibsan ang mabigat na atmosfera. Sige, tama na ang biro. Ngayon, sasagutin ko ang dalawang tanong na pinakagumugulo sa inyong isipan. Sino nga ba kami? At ano ba talaga ang ginagawa namin dito? Makinig kayong mabuti, mga kabataan mula sa lumang mundo. Ang kanyang tinig ay umalingaungaw ng may di matatawarang awtoridad sa buong field. Kami ay mga colonizer. Ang mundong ito ay tinatawag na Planet Norma, na tinutukoy din namin bilang bagong mundo. At ang tanging layunin ng Dawn Academy ay sanayin ang pinakamahusay na pangkat ng mga colonizer. Ang norma ang bagong mundong inyong tatahakin at ipaglalaban, at ito rin ang magiging larangan kung saan ninyo uhubugin ang sarili ninyong kapangyarihan. Sa sandaling yun, nakatayo ang principal sa tuktok ng entablado ng seremonya, at ang kanyang tinig, na puno ng napakalakas na puwersa, ay nanatiling umaalingaw sa itaas ng buong field. Ang ordinaryong buhay na dati ninyong kilala ay nagwakas sa sandaling binuksan ninyo ang admission letter. Mula sa araw na ito, ang ilan sa inyo ay maaaring maging mga general na mamumuno sa hukbo at sasakop ng mga bagong lupain. Ang ilan naman ay maaaring maging maalamat na mga mage na maghahanap ng katotohanan at gagamit ng mga batas ng mundo. At ang ilan pa sa inyo ay maaaring maging mga pinuno na magtatatag ng kaayusan sa bagong lupain na iyon. Kapangyarihan, kaalaman, awtoridad, maging ang immortalidad, lahat ng kayamanang maiaalok ng bagong mundo ay nakabukas sa inyo. Pagkabigkas ng mga salitang yon, biglang nagbago ang tono ng principal.
At ngayon, ipapahayag ko ang huling bagong patakaran. Sa lumang sistema, mahigpit na ipinagbabawal sa mga first year na pumasok sa bagong mundo. Ngunit simula sa batch ninyo, ang tatlong nangungunang estudyante sa first year semester comprehensive exam ay magkakaroon ng karapatang makapasok sa bagong mundo ng mas maaga. Agad na nagbago ang mukha ng president ng student council, at dali-dali siyang lumapit upang pigilan ito. Principal, tungkol ito sa kaligtasan ng mga freshmen. Pakiusap, pag-isipan ninyo muli. Ngunit tinignan lamang siya ng principal ng may matinding galit, at sa sandaling iyon, para bang nahulog ang student council president sa isang nagyayelong bangin. Bumuhos ang pawis sa kanyang mukha, at agad siyang yumuko, kasalanan ko po iyon. Sige, sapat na ang usapan. Tapos na ang assembly. Ipinatong ni Shaolin ang kanyang baba sa isang kamay habang dahan-dahang nagsalubong ang kanyang mga kilay. Masyadong kakaiba ang naging reaksyon ng president kanina. May nakatagong kapalit kaya ang bagong patakarang yun? Ngunit agad niya ring itinulak sa isip ang kaisipang yun. Ano man ang nakatago sa likod ng patakarang yun, ang pinakamahalaga ngayon ay samantalahin ang lahat ng oportunidad na ibinibigay ng akademya at palakasin ang sarili sa lalong madaling panahon. Sa sandaling yun, narinig ang boses ni Qin Chuan mula sa di kalayuan. Hoy, Shaolin, pumunta ka nga rito sandali. Lumapit si Shaolin at nagtanong, Instructor Qin, ano po ang kailangan ninyo sa akin? Napabuntong hininga si Qin Chuan at walang magawang iwinagayway ang kanyang kamay. Ayon sa patakaran, ang may pinakamagandang performance sa entrance test ang dapat maging class president, pero diretsahang tumanggi si Gu Xiaoyu sa posisyon, kaya natural na sayo na ito napunta. Tinitigan niya si Shaolin. At naging seryoso ang kanyang tono, makinig kang mabuti. Ang pagiging class president ay may kasamang dagdag na merit points, mas maayos na alokasyon ng resources, at ilang eksklusibong pribilehiyo. Para sa isang kulelat na gaya mo, hindi yan palamuti lang, lifeline mo yan. Naiintindihan mo ba? At ang posisyong ito ay tatagal lamang hanggang sa comprehensive exam, 3 buwan mula ngayon. Pagdating ng panahong yon, kahit gusto mo pa, hindi na ito magiging sayo. Iyon lang, ang Freshman Handbook at ang Smart System Guide ay automatikong ipapadala sayo. Pagkasabi nito, tumalikod si Qin Chuan at naglakad palayo nang hindi na lumilingon. Naiwan si Shaolin na tulala at puno ng pagkalito, may ganito palang benepisyo ang pagiging class president. Nang makarating siya sa freshman dormitory, ang nakatatandang nakaatas sa check-in ay nakaupo ng tamad sa likod ng mesa. Inuulit ang mga patakaran ng dormitoryo sa mekanikal na tono, nagsasara ang pinto 7:00 ng gabi. Nagbubukas ito 6:00 ng umaga. Ang pananatili sa labas magdamag ay may katumbas na bawas sa merit points. Maliwanag, ngunit nang kunin niya ang identity plaque ni Shaolin at makita ang impormasyong nakalagay dito, agad siyang naging alerto, ay naku, Junior. Ikaw pala ang class president ng batch ng freshman ngayong taon. Ang galing naman. Napangiti si Shaolin nang may halong kawalan ng magawa, pansamantalang acting president lang ako. Huwag kang magpakumbaba, walang nagiging class president na pangkaraniwan, agad namang ngumiti ng maliwanag ang nakatatandang estudyante, na tila ibang tao na siya. Halika, sasamahan kitang kunin ang mga gamit mo at pumili ng kwarto. Palihim na namangha si Shaolin, masyadong biglaan ang pagbabago ng ugali nito. Ang mga uniforme sa paaralan ay naka-code ayon sa taon. Kami, mga second year, ay nakaasul, at kayo namang mga freshman ay nakaberde. Habang nagsasalita, iniabot niya ang mga gamit kay Shaolin, saka binuksan ang pinto ng isa sa mga dorm room. Ito ang sayo, isang pribadong single room na nakalaan para sa class president. Ang mga ordinaryong freshman ay tig-2 sa isang kwarto. Ibinalik niya ang identity plaque kay Shaolin at maingat na pinaalalahanan siya. Kakailanganin mo ito para makapasok at makalabas ng dorm, makabili ng mga kailangan, at mag-sign in sa mga klase. Ingatan mo ito at huwag na huwag mong mawawala, kahit ano pa ang mangyari. Sige, ang pangalan ko ay Jiang Tingting. Mag-add tayo bilang friends. Kung may hindi ka maintindihan sa susunod, sa pag-aaral man o sa pang-araw-araw na buhay, pwede mo akong tanungin anumang oras. Matapos ipaliwanag ang lahat, ngumiti si Jiang Tingting at kumaway habang umaalis. Class President Junior, pag-isipan mong mabuti ang pipiliin mong mga kurso. Naiwang nakatayo si Shaolin at tahimik na pinag-isipan ang lahat.
Nang mapagtanto ni Jiang Tingting na siya ang class president, kapansin-pansing naging mas magaan at magiliw ang kanyang pakikitungo, malamang ay may kinalaman yun sa mga pribilehiyong binanggit ni Qin Chuan. Hindi mahirap makita na matindi ang agwat ng antas sa loob ng akademyang ito. Sa huli, ang lahat dito ay nakabatay pa rin sa lakas, at ang pinakamahalagang dapat niyang gawin ngayon ay ayusin muna ang pagpili ng kanyang mga kurso. Binuksan niya ang course menu sa kanyang identity plaque, at nang makita niya ang napakaraming listahan ng mga klase, nanlaki ang kanyang mga mata sa gulat, sobrang dami nito. Ang mga required course ay kailangang tapusin anuman ang mangyari. Bukod pa roon, kailangan pa niyang pumili ng isang foundational combat course at 3 foundational attribute courses. Ngunit mabilis na kumalma si Shaolin. Totoong napakarami ng mga klase, ngunit mayroon siyang top student skill. Ang kanyang base attributes ang kanyang pinakamalaking kahinaan, kaya kailangan niyang mapataas ang kanyang kabuuang kakayahan sa pinakamaikling panahon, at ang doubling passive learning efficiency na dulot ng top student ang kanyang pinakamalaking bentahe. Para sa combat course, madaling matutunan at napaka-versatile ng basic swordsmanship. Ang basic physical training ay makakatulong sa kanyang kahinaan sa survival, habang ang basic meditation naman ay makapagpapataas ng kanyang mental strength at konsentrasyon. Hindi nagtagal, kinumpirma ni Shaolin ang lahat ng kursong balak niyang kunin. Kinabukasan, sa loob ng training grounds para sa basic swordsmanship, paulit-ulit na iniindayog ni Shaolin ang kanyang espada habang pinapraktis ang mga batayang galaw. Paulit-ulit na umaalingaw-ngaw sa kanyang isipan ang abiso, Basic Swordsmanship Experience, Plus 2. Mabigat ang kanyang paghinga habang patuloy niyang inaayos kung paano niya inilalabas ang puwersa. Sa ilang aspeto, magkahawig ang mga indayog ng long sword at mga tira ng short sword. Ngunit malinaw na ang tunay na lakas nito ay nagmumula sa baywang at core, hindi lamang sa pulso. Muli niyang hinigpitan ang hawak sa hawakan, inayos ang ritmo ng kanyang paghinga, at unti-unting bumilis ang kanyang mga galaw habang lalong naging eksakto ang bawat indayog. Hanggat lubos niyang nauunawaan ang mekanika ng puwersa, mas bibilis pa ang kanyang espada. Sa loob lamang ng 1 oras at kalahating pagsasanay, umabot na sa level 3 ang kanyang basic swordsmanship, at nadagdagan pa ng 1 puntos ang kanyang strength attribute. Dahil sa epekto ng top student, kalahating oras lang ang kinailangan upang umakyat mula level 1 patungong level 2, at 1 oras naman mula level 2 patungong level 3, literal na doble ang bilis kumpara sa isang karaniwang tao. Sa kabilang panig ng training ground, ang ibang freshman ay nakahandusay na sa sahig, daing ng daing, Diyos ko, tapos na ako. Bibigay na ang mga braso ko. Kapag umindayog pa ako ng isa, siguradong mababali na to. Si Cheng Na, ang third-year senior na pansamantalang nagtuturo ng basic swordsmanship, ay lihim na napailing habang tinitignan ang kaawa-awang kalagayan ng mga freshman. Mas mahina pa ang pundasyon ng batch na ito kaysa sa inaasahan niya. Sa ganitong antas, naglakas loob pa silang mag-enroll sa klase. Bigla siyang sumigaw ng matalim, makinig kayo. Bago matapos ang klase, sino mang hindi pa umaabot sa level 3 ang basic swordsmanship proficiency ay hindi makakaalis. Pagkabagsak ng mga salitang yon, halos mapaiyak ang mga freshman, hindi na sana namin pinili ang klaseng ito. Totoong demonyo ang senior na ito. Para umabot sa level 2 mula level 1, kailangan mong mag-indayog ng tuloy-tuloy ng 3 hanggang 4 na oras. Para umabot sa level 3, 1 buong araw ang kailangan. Hindi kami superhuman, paano yun magiging posible? Ngunit habang sunod-sunod ang reklamo, biglang may isang boses na sumingit at tumabas sa ingay, Senior Cheng Na, naabot ko na ang hinihingi mong level 3 sa skill ko. Ayon sa course system, magsisimula na ang susunod kong klase. Ang basic meditation. Maaari na ba akong umalis ng mas maaga at dumiretso sa susunod kong lesson? Pagkarinig nito, agad na palingon si Cheng Na sa nagsalita, punong-puno ng direktang hindi paniniwala ang kanyang mga mata. Unang araw pa lang ng klase, at wala pang 2 oras ang nakalipas, tapos sasabihin mong na-ensayo mo na agad ang basic swordsmanship hanggang level 3. Sa training grounds, tinawag ni Cheng na si Shaolin at tinukoy siya bilang yung maswerteng may single-digit stats na di umano'y sumakay lang sa pagsisikap ng kakampi para makakuha ng S-rank evaluation. Sinabihan niya ito na kung balak nitong mag-skip ng klase, dapat man lang ay gumawa ng mas kapani-paniwalang dahilan,
malinaw na hindi siya naniniwalang naabot nito ang level 3 sa ganoong kabilis na oras. Nanatiling kalmado si Shaolin at sinabi na maaaring kumpirmahin iyon ng data panel. At iminungkahi pa na siya mismo ang tumingin. Tumawa ng may paghamak si Cheng na at sinabing hindi na kailangang tingnan ang mga nakakabagot na datos. May bahagyang ngisi, nagpasya siyang ayusin ito sa sarili niyang paraan. Biglang lumitaw ang pulang system warning na nagsasabing inactivate ng substitute teacher na si Cheng na ang high-level teaching permissions. Kumalat sa hangin ang asul na digital code, at nagsimulang bumaluktot ang paligid. Sumunod ang isa pang abiso na nagsasabing magbubukas na ang all-system combat simulation arena at pinaghahanda ang mga estudyante. Tumingin sa paligid si Shaolin habang unti-unting naglalaho ang training ground, at napalitan ito ng isang madilim at walang laman na kaparangan na puno ng mga bungo at buto. Nakatayo ngayon si Cheng na suot ang maitim na armor na tila gawa sa mga buto, at sinabi niyang mas makabuluhan na subukin ang kakayahan sa tunay na labanan kaysa tumitig sa mga numero. Lumitaw ang system message na bumabati sa kanila sa All-System Combat Simulation Arena. Nakatayo sila malapit sa labi ng isang napakalaking nilikhang buto habang ipinaliwanag ni Cheng na nainalis ng akademya ang orihinal na mga batas ng normal na mundo at naglaan ng napakalaking resources para buuin ang training space na ito. Lumapit siya at sinabi na kahit hindi talaga siya mamamatay dito, lahat ng mararamdaman niya, kabilang ang sakit, ay magiging totoong-totoo. Idinagdag pa niyang malaki ang nagastos niyang exchange points para mabuksan ang arena. Sa isang simpleng kumpas ng kanyang kamay, sunod-sunod na umusbong mula sa lupa ang mga sundalong kalansay na may suot na baluti. Sinabi ni Cheng na sa batang yun na patunayan ang kanyang level 3 swordsmanship sa aktwal na labanan, at binanggit na ang lakas ng mga kalansay na ito ay halos kapantay ng mga goblin sa entrance exam. Pagkatapos, umupo siya sa isang trono na gawa sa mga buto, pinapanood si Shaolin na may aliw ng ngiti. Sinabi niyang kung malalampasan nito ang dungeon na ito, papayagan niya itong umalis ng maaga sa klase, hindi lang ngayon kundi pati sa hinaharap. Sa sandaling yun, isang mabigat na espada ang biglang humampas patungo kay Shaolin, ngunit nakaiwas siya sa tamang oras habang lumitaw ang system interface na nagpapakita ng detalye ng misyon. Nabuksan ang undead dungeon, at maaari niyang malampasan ito sa pamamagitan ng pag-survive ng 40 minuto o pagpatay ng 20 sundalong kalansay. Mariing pinisil ni Shaolin ang kanyang mga labi, iniisip na sobrang eksaherado ang pagbubukas ng ganitong setup para lang subukan ang antas ng isang freshman. Isa pang abiso ang lumitaw, nagsasabing nakatanggap siya ng isang fine iron dagger na may mababang physical attack rating. Hinigpitan niya ang hawak sa kanyang sandata, at nagsimulang tumulo ang pawis sa kanyang mukha habang inuunawa ang kanyang mga pagpipilian, manatiling buhay sa pagtitiis o lumaban at lampasan ito. Pinili niyang lumaban. Sumugod siya pasulong at tinaga ang isang kalansay sa leeg. Agad nag-update ang system, ipinakitang isa na ang napatay mula sa 20. Habang kumikilos, mabilis siyang nagkalkula sa isip, kung pupuntiryahin niya ang mga mahihinang bahagi, aabot ng 2 tama kada kalansay, kaya humigit kumulang 40 malilinis na atake ang kakailanganin upang matapos ang lahat. Inihanda ang sarili, sumugod siya papunta sa gitna ng grupo. Mula sa kanyang trono ng mga buto, tahimik na pinagmamasdan ni Cheng na ang nangyayari. Hindi niya ito inaasahan. Inakala niyang magpapanik si Shaolin, hihingi ng tawad, at agad siyang hihilingin na ihinto ang lahat. Ngunit sa halip, diretso itong sumabak. Habang patuloy siyang nagmamasid, napilitan siyang aminin na maayos talaga ang galaw ni Shaolin, ang kanyang mga hakbang, paggamit ng puwersa, at anggulo ng bawat atake ay malinaw na may tamang pagsasanay, na nag-iwan ng matinding impresyon sa kanya. Inamin niya sa sarili na mas magaling ito kaysa sa iba, ngunit napansin din niyang mababa pa rin ang base stats nito. Doon niya naunawaan na pinili ni Shaolin ang swordsmanship at meditation classes upang mapataas ang mga iyon. Sa kabila ng mahihinang stats, nakapatay na si Shaolin ng 13 kalansay ng mag-isa, at para kay Cheng na, kahanga-hanga na yon. Ipinakita ng timer na may 28 minuto pang natitira, ngunit nagsisimula ng bumagsak ang kanyang stamina, at tinamaan pa siya sa likod ng isa sa mga kalansay. Nang makita yon, sinabi ni Cheng na nasapat na yon at pinaharap siya sa realidad. Idinagdag na walang paraan para manalo siya sa ganitong kalagayan. Sinabihan niya itong sumuko at sundin ang kanyang utos,
ngunit nanatiling nakatayo si Shaolin, handa pa ring magpatuloy. Sa sandaling yun, isang bagong skill na tinatawag na Heavy Slash ang na-activate sa kanyang system. Sa isang malakas na indayog, sabay-sabay niyang pinabagsak ang ilang kalansay, at umabot sa 16 ang kanyang kill count. Nagulat si Cheng na at napaisip kung paano siya biglang nakakuha ng ganitong skill. Ngunit hindi tumigil si Shaolin. Muli niyang ginamit ang atake at isa-isang nilinis ang natitirang mga kalaban hanggang tuluyang mapabagsak ang lahat ng 20 kalansay. Sa pagbagsak ng huli, natapos ang hamon. Habang hinihingal, tumingin siya kay Cheng na nakaupo pa rin sa kanyang trono ng mga buto, at may pagod na ngiti. Sinabi niyang natupad na niya ang kondisyong itinakda nito sa simula ng klase. Pagkarinig nito, napaisip si Cheng na marahil ay hindi lang basta swerte ang pagkakaroon ng isang freshman na S-rank. Samantala, lumipat ang eksena sa silid ng Student Council ng akademya. Isang babaeng may berdeng buhok ang nag-abot ng mga file tungkol sa mga freshman na may S-rank at A-rank sa presidente. Binanggit niyang may kakaiba itong dapat tingnan, saka itinuro na ang schedule ng klase ng isang freshman ay lubhang hindi pangkaraniwan. Nagulat ang presidente nang malaman niyang nag-enroll si Shaolin sa lahat ng available na klase. 12:30, sa loob ng infirmary ng Dawn Academy, nakahiga si Shaolin nang walang malay sa isang puting kama. Nakaupo ang presidente sa isang bangkito sa tabi niya at sinabihan si Nana na hindi na ito ang unang beses na naging sobrang marahas siya sa mga freshman. Ipinagtanggol ni Nana ang sarili, sinabing wala siyang intensyong pahamakin si Shaolin at hindi niya inaasahan na magtatagal ito ng ganoon sa simulation. Nakapamaywang siyang galit at tinanong ang lalaki kung may problema ito sa paraan ng kanyang pagtuturo. Kalmadong ipinaliwanag ng presidente na kakapasok pa lang ng mga estudyante kaya hindi na kailangang maging ganoon ka-hardcore sa kanila. Sumagot si Nana na kailangan niyang maging mas istrikto dahil nga freshman pa lang ang mga ito, at mariing sinabi na ang paglalambing sa kanila ang tunay na kalupitan. Pumikit ng tahimik ang presidente habang yumuko naman si Nana. Biglang napaungol si Shaolin at dahan-dahang nagmulat ng mga mata. Masayang yumuko ang presidente at sinabi na gising na sa wakas si Shaolin. Umupo ito sa kama, mukhang pagod, at nagtanong kung nasa infirmary siya. Kinumpirma iyon ng presidente at ipinaliwanag na napakayaman ng akademya kaya napakahusay ng kanilang mga pasilidad. Sinabi rin niyang ang paglabas sa simulation ay hindi nagre-reset ng pisikal at mental na lakas gaya ng sa normal na dungeon. Ngumiti siya at tinanong si Shaolin kung ano ang pakiramdam nito matapos marinig na nawalan ito ng malay dahil sa sobrang pagkapagod. Umupo si Shaolin at sumagot na mas maayos na ang pakiramdam niya, bagamat medyo nananakit pa ang kanyang mga kalamnan. Tumango ang presidente at sinabing magpahinga lang siya at magiging maayos din ang lahat. Biglang pumikit ang presidente at kalmadong inutusan si Nana na lumabas muna dahil gusto niyang makausap si Shaolin ng pribado. Lubhang nagulat si Cheng na at galit na tinanong kung bakit siya ang kailangang umalis. Kinagat niya ang labi sa inis, napabuntong hininga, at sa huli ay pumayag na rin habang tumatalikod. Bago tuluyang umalis, huminto siya at sumigaw pabalik kay Shaolin, tinawag itong bata at sinabing hindi siya taong sumisira ng pangako, kaya aprobado na ang kahilingan nitong makaalis ng maaga sa klase. Ngunit mahigpit niya ring binalaan ito na ang mga taong sumusubok na sabay pag-aralan ang mahika at martial arts ay kadalasang nauuwi sa sariling pagkasira. Pagkatapos, lumabas siya at malakas na isinara ang pinto sa likuran niya. Pinanood ni Shaolin ang pag-alis niya at tahimik na naisip sa sarili na ang senior na yun ay hindi naman pala ganoon kalupit na parang demonyong babae gaya ng iniisip ng iba. Nilinis ng presidente ang kanyang lalamunan upang makuha ang atensyon ni Shaolin at sinabing oras na para pag-usapan ang mahalagang bagay. Tinignan niya ito ng diretso at tinanong kung nabasa na ba nito ang freshman handbook, partikular na binigyang diin na malinaw na binabalaan sa aklat ang mga estudyante laban sa pagkuha ng napakaraming kurso ng sabay-sabay. Ipinaliwanag ng presidente ang estruktura ng mga klase sa akademya, ang swordsmanship, movement, at physical training ay kabilang sa physical branch, habang ang meditation, spells, at perception naman ay nasa magic branch. Sinabi niya kay Shaolin na magkaiba ang landas ng pag-unlad ng dalawang sistemang ito. Ipinaliwanag pa niya na sa unang taon, ang sabay na pag-aaral ng magic at martial arts ay maaaring magbigay ng kakayahang maging mahusay sa iba't ibang uri ng labanan.
Ngunit nagbabala siya na habang tumataas ang antas ng mga klase, ang bawat branch ay nahahati sa napakaraming direksyon. Ayon sa kanya, pagdating ng ikalawa at ikatlong taon, ang pagsasanay sa dalawang sistemang ito ay mangangailangan ng 2 hanggang 7 beses na mas maraming oras at lakas kumpara sa ibang estudyante. Nakaupo si Shaolin sa kanyang kama, bahagyang ngumiti, at kalmadong sinabi na alam na niya ang lahat ng iyon. Nagulat ang presidente. Determinado ang itsura ni Shaolin habang inihalintulad niya ang mga kurso sa isang malaking puno, habang mas umaakyat ka. Mas dumarami at naghahati-hati ang mga sanga. Inamin niyang tiyak na mas malaki ang kakailanganing pagsisikap sa pagsasanay ng parehong magic at martial arts, ngunit mahigpit niyang kinuyom ang kamao sa kanyang hita at may kumpiyansang sinabi na nais pa rin niyang subukan ito. Tahimik niyang naisip na dahil sa kanyang nakatagong top student na talento, kaya niya itong gawin. Tumingin ang presidente sa kanya at magsasalita sana, ngunit biglang may kumislap na asul na digital screen kasabay ng isang beep. Ipinakita nito ang isang bagong mensahe mula sa principal ng akademya. Napawisan ang presidente at bahagyang naging alanganin ang itsura. Tumayo siya mula sa kanyang upuan at sinabi kay Shaolin na dahil aprobado na ng principal ang kanyang maraming piniling kurso, titigil na siya sa paghimok na baguhin ang isip nito. Tinalikuran niya ito at sinabing kailangan pang ayusin ang schedule nito, at nangakong makakatanggap si Shaolin ng bagong timetable kinabukasan ng umaga, habang sinasabihan siyang magpahinga muna ngayon. Nagpasalamat si Shaolin at pinanood siyang umalis. Naging seryoso ang kanyang mukha at tahimik na napaisip kung paano nalaman agad ng principal ang kanyang mga piniling klase, at kung napansin ba nito ang kanyang espesyal na nakatagong talento. Sa isang malaki at maringal na gusali na naliligo sa maliwanag na sikat ng araw. Sa loob ng isang marangyang silid, mag-isang nakatayo ang principal habang nakatanaw sa napakalaking bintana. Biglang may boses na pabirong nagtanong kung bakit tila malungkot siya. Nagbiro ang Central Control System ng Dawn Academy na dapat niyang ibahagi ang problema para matawanan niya ito. Lumingon ang principal at sinabing mukhang napapanood na naman ito ng sobra ang anime kamakailan. Mahigpit niyang pinaalala na ito ang sentral na utak ng akademya, hindi isang mascot. Ngumiti ang babae at sinabing kahit matapos ang 100 taon, napaka-boring pa rin ng principal. Lumutang ito sa tabi niya at napansin na napakalakas ng batch ng mga freshman ngayong taon. Tinanong niya kung masaya ba ang principal dahil may nahanap silang isang estudyanteng may SS rank na talento. Ipinaliwanag ng principal na ang isang normal na tao ay karaniwang may humigit kumulang 40 kabuuang attribute points, at tinatanggap lamang ng akademya ang may 20 pataas. Itinuro niya na si Shaolin ay may 90 puntos lamang, kaya isa siyang ganap na ordinaryong tao. Nagulat ang babae. Ipinaliwanag pa ng principal na ang mga espesyal na talento ay natutuklasan lamang matapos makapasok ang isang estudyante. Na nangangahulugang hindi dapat nakatanggap ng admission notice si Shaolin mula pa sa simula. Tinanong ng babae kung nagkamali ba ang admissions department at aksidenteng naimbitahan ang isang karaniwang tao. Naging seryoso ang mukha ng principal at sinabing yun mismo ang problema. Ipinaliwanag niyang kakasuri lamang niya sa opisyal na records ng system, at ibinunyag sa nagulat na holographic na babae na wala ni kahit anong admission record si Shaolin sa system.